Bakit Matic ang dapat ninyong bilhin na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press nyo naman yung subscribe button dyan. Okay, bakit nga ba mas okay nang bumili ng automatic ngayon? Well, kung titignan ninyo yung presyo, halos hindi na yan nagkakalayo. Minsan nga 30,000 na lang yung difference o 50,000. Hindi na siya malayo unlike before na minsan 150,000, 100,000 yung difference, pero ngayon napakaliit na nung gap. So convenient, 'di ba? Tapos hindi naman ganun kalayo yung presyo. Okay na Magmatic. Pero ito isa sa mga good advantage kasi ng automatic, especially sa mga new car owner, sabihin na natin, new driver, new driver, sabihin na natin, mas madali talagang matutunan mag-drive ng automatic. So, kumbaga, 'di ba, pag nagda-drive tayo ng manual, ang isa sa mga fear sa pagda-drive ng manual yung umaatras. Lalo na pag nasa inclined, tapos hindi pa masyadong kapado yung clutch tsaka yung gas. Nako, kabang-kaba yung mga new driver dyan. Pero sa automatic, di nyo na may experience yun. Halos hindi na yan umaatras. Okay, basta nasa drive yan, nakaapa ka sa preno, then switch to gas, aabante na yan, walang atras-atras. Then yun, hindi mo na kailangan mag-isip ng cambio, 'di ba? Kasi sa manual, kailangan mo pang yung first gear, second gear, kailangan mong pakinggan yung makina, pakinggan yung pakiramdaman yung vibration ng sasakyan, tapos kung paahon ba yung susunod na kalsada, pababa ba yan, so kailangan mong iset yung gear ng tama. Pero sa Matic, sa drive lang yan. Sabihin natin, kahit nandito ka sa Metro Manila, kahit hanggang Batangas pa yan, nasa drive, walang problema. Hindi mo na kailangan mag-isip ng gear, no? Then yun, sa pagkakataon na nag-aaral pa lang mag-drive, yung namamatayan ng makina, nako, sa manual, lalo na mga sabihin natin mga first day mo sa pag-aaral mag-manual, mamamatayan ka ng makina dyan. Pero sa Matic, wala na yun. Then yung clutch, hindi na natin kailangan mag-clutch dyan. Pero in terms of experience, minsan nakakamiss din yung clutch kasi pag manual yung gamit mo, mas pantay yung apak mo kaliwat kanan yung gumagana. Pero sa Matic kasi preno at na lang, gas na lang yung ginagamit natin dyan, so wala nang clutch. So ako, para sa akin mas pagod yung kanang paa pag Matic. Walang ginagawa yung kaliwa, pero mas pagod compare naman sa manual na pwede ko sabihin halos pantay lang yung pagod ng dalawang paa. Okay, pero yun, sabihin na natin, yun nga, bakit nga mas okay ng mag-own ng automatic ngayon. Isa din sa mga reason dyan is reliable na rin yung mga automatic ngayon. Sobrang reliable na. Basta i-maintenance nyo lang ng tama, wala kayong magiging problema halos. Halos hindi masisira yan. Basta ginagamit ninyo ng tama. Kumbaga ginagamit nyo ng maayos, mini-maintenance ninyo ng maayos, for sure na magtatagal yung automatic ninyo. Kahit yung sabihin natin, di ba, yung maraming naninira ngayon, CVT transmission, iba nga umaabot ng 200,000, 300,000 kilometers. Hindi naman nagkakaproblema sa CVT as long nga na mini-maintenance yan ng tama at ginagamit ng maayos. So paano ba siya mini-maintenance ng tama? Di ba, kung andyan naman yan, may nasa manual naman yan kung ano yung recommended na change oil o yung transmission oil, o halimbawa 40,000 kilometers or 2 years, sundin ninyo yun, 'di ba? Then sa paggamit naman, wag yung racing syempre. Kumbaga kalma-kalma lang ang takbo, kalma-kalma lang ang gamit. Ito ang problema kasi with manual, sabihin na natin, sige, mas mura yung manual, yung tipid sa gas halos hindi ko masabing mas matipid ang manual Parehas na lang sila sa akin Lalo na ngayon sa mga modern car ngayon, yung mga CVT transmission, halos nagkaya mong sabayan yung manual transmission in terms of fuel consumption, matipid na rin talaga siya. Ang kasi dyan, sa manual kasi, okay, ang problema sa manual, pag hindi marunong ang gumagamit niyan, pwedeng malakas sa gas.
Halimbawa, mali-mali yung cambio mo, laging nasa low gear ka, tapos gusto mo pabilisin yung sasakyan mo, laging delay yung pag-shift mo ng gear. Then, kung hindi ka marunong maggamit ng clutch, pwede ka maging clutch driver dyan. So, masisira yung clutch mo. Magkano magpagawa ng clutch? Sabihin na natin, mga 10,000 to 20,000 ang gastos dyan. So, yung clutch issue, medyo hindi na yung problema sa sa Matic. Kumbaga, yung panipisin yung clutch o masira yung clutch, halos hindi na yan halos talagang yung sa mga Matic napaka-minimal na lang yung nagkakaroon ng problema, except napabayaan. Yan naman yung problema. Pag sa Matic talaga, pag napabayaan nyo naman yan, sadly, pwedeng masira yan. Kaya kung magkakaroon man kayo ng automatic na kotse, bibili kayo, syempre alagaan niyo sa maintenance and yung paggamit ng tama. Lahat naman ng bagay, di ba? Basta ma-maintenance mo, magamit mo ng tama, for sure naman na magtatagal yan. And ganoon din sa automatic. Siguro ang masakit lang sa automatic talaga pag nasira. Ayan, pag nasira, talagang mahal magpagawa ng automatic. And you need to find an expert, no, na gagawa. Unlike kasi sa manual, na manual nga siya, hindi siya masyadong electronic, hindi siya masyadong complicated, more on gear lang din naman siya. So mas madali siyang intindihin, mas madali siyang nagagawa. At mas mura din yung labor, mas mura din yung mga materials na kailangan. Unlike kasi sa Matic na medyo kailangan ng certain expertise, no, nung nagmamachine. Pero yun nga, bakit nga ba okay na bumili ng Matic, no? Well, sa panahon ngayon kasi ang idea ng mga car owner, dali na lang sila sa point A to point B. So ano pa yung kailangan mong patunayan doon, 'di ba? Alangan ilalaban mo na hindi, ang totoong driver manual ang gamit. Ako, I don't believe on that Ang totoong driver, maayos mag-drive. Yan talaga 'yon. Kumbaga, yung hindi ka mang-aabala ng iba, safe ka mag-drive, safe din yung iba sa inyo. So yun yung yun yung essence ng tunay na driver, 'di ba? Yung safe ka mag-drive. So sumusunod ka sa batas, no? Hindi naman dahil naka-manual ka totoong driver ka na. Ako, I've been driven nagda-drive ako ng manual. I think naka 200,000 kilometers din ako sa pagda-drive ng manual before I switch to automatic. And gusto ko rin magkaroon ng manual. Okay, gusto ko rin magkaroon ng manual, pero hindi siguro on Metro Manila or traffic time. Masaya lang siyang i-drive talaga pag mga highway driving. Yan, nakaka-enjoy mag-drive ng manual. Yun naman yung nami-miss ko sa manual. Pero kung dadalhin lang naman ako sa point A to point B, I prefer the automatic. And yun, sa ngayon di ba? Marami na ring babae ngayon na gustong mag-drive o matutong mag-drive. So, most of them, they select talaga the automatic kasi nga mas easy, mas madaling matutunan. Once na natutunan nila, madali na rin naman na lang talaga nadadrive yung automatic kasi wala nang fear yung namamatayan, wala nang fear yung umaatras, di ba, nagkakamali ng cambio. So maraming benefits na nakukuha talaga with automatic, with a minimal cost lang naman sa monthly. And in terms of fuel consumption, hindi naman ganun kalaki na yung difference. So para sa akin okay na talaga na mag-automatic tayo than mag-manual. Huwag na nating yung totoong driver naka-manual. Kung ano yung kailangan natin, yun yung gamitin natin. Okay? So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea sa konting kwentuhan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button naman dyan. At salamat sa panonood. Keep safe mga paps.